Kanino yung utang na 500,000 sa may-ari sa iyo? Sa pangalan ko po, yung Sa pinalabas pangalan nila. mo, paano ka nakautang ng 500,000 kapapasok mo pa lang? Lumalabas, nilinlang ka, niloko ka at sinasabi na mangungutang kayo ng 40,000, yung inutang pala ng kumpanya, 500,000. Ano sinasabi ng collection agency ng bangko? Wala daw po silang pakialam sa tinuturo naming pangalan kung sino po ang nagpeke ng dokumento namin. Anong sagot na may-ari? Nung sinabi mo, ma'am, ba't kami hinahabol ng collection agency? Tinakot na po nila ako, sir. Kasi po, wala po akong kakayahang magpa-attorney. Kinakasuhan po nila ako na. Bali po kami, isa po kaming representative admin ng RM Security Agency. Pagdating po namin dito, binigyan po kami ng files ng RM Security na magiging staff ng kanilang agency. Then nahirapan po kami sa financial. Sila po ay nag-offer ng salary na pwede po kami makapag-loan sa kanilang agency. Yun po yung pinakang official na sinabi nila sa amin, worth of 10 to 20,000. Then hiningian po kami ng 2 valid IDs at saka po ng barangay clearance kung saan po kami nakatira. So nung naiprocess po namin iyon, pinapunta naman po kami a week sa S-West Bank para daw po, doon daw po namin makuha yung explanation na sinabi niya sa manager na doon po naman i-release ang sahod namin. Pero as if po na rolling na 6 months, hindi naman po kami through ATM nagsasalary. So, nagulat po kami after starting September to July until now, tumatawag po ang bangko, nag-iimbestiga na po sa amin para po kami ay kasuhan for estafa dahil zero balance po ang loan na ipinaratang sa amin dahil po hindi daw po hinuhulugan. Sir Ben, humingi po ako ng tulong sa inyo. Wala po kaming kakayahan na magbayad ng ganong kalaki. At saka po, alam po namin na hindi po kami gumamit ng pera. Meron po akong mga katibayan ng CCTV at billing account statement ng bangko na hindi po kami yung gumamit ng pera na yun. Inapot po namin sa may-ari ng RMC, sir. Kaya humingi po kami ng tulong. Ayaw po namin makulong sa bagay na hindi naman po kami ang gumamit ng pera. Ang boss ninyo makapangyarihan, kaya naintindihan ko. So ginamit niya ang kapangyarihan ninyo na siguro dahil una may pangangailangan kayo, mga empleyado kayo, tutugon naman kayo, papayag kayo dun sa kagustuhan nila dahil empleyado kayo. Kasi kung hindi, sana naman kadahilanan, napilitan kayo. May panlilin lang dito eh. May pananamantala rito, may pang-aabuso rito. So ang ginamit sa inyo, panlilin lang, pang-aabuso, pananamantala. Kayo nagtrabaho sa security agency, itong security agency, RMC, Horror Security Agency, tama? Opo. Alright. Gusto ko lang maintindihan para shortcut na tayo, diretso na tayo. Nangutang ang inyong kumpanya, pero sabi, kayo ang magpa-front. O ang kumpanya ang nangutang, ginamit kayo. Ginamit po kami, sir. So, okay. Magkano raw ang utang na inutang ng kumpanya sa bangko? Bawat sa isa, 500? Yes, sir. 500 sa inyo. 500,000. Opo. Ka-apply nyo lang sa security agency tapos napautang kayo ng 500,000? Yes Opo, po. sir. So, sino ang nag-alok sa inyo na pwede mangutang sa pangangailangan nyo? Yung agency mismo? Opo. Anong pangalan ng nag-alok sa inyo? Kung sino man yung nagtuso sa inyo? Sa Yung agency? may-ari po, si Minerva Kulangan po. Okay. Yan, importante, si Minerva Kulangan. Okay, yan. Okay, ngayon. Kinuha niya lahat ng mga requirements. Opo. Opo. Lahat ng mga data ninyo. Paano nakapautang sa bangko? Kayo dalawa, nagtatrabaho pa lang, wala pa kayong 1 buwan, dahil 1 taon. Nakautang kayo ng 400,000? 500,000? Bawat isa? Opo. Okay. So sila ang nagbigay ng mga application, sila ang nag-apply, tapos kayo pumunta lang ng bangko. Opo. Binigay nyo lahat ng identification. Kumbaga, ready na. Pagpunta nyo sa bangko, Withdrawal po. withdraw na lang. Opo. Nung binigay ng teller ang pera sa inyo, magkahiwalay kayo. Opo. So, binigay sa'yo, eto yung kalahating milyon. Or, paano ba? May bawas na. May bawas na po. So, sa 500,000, binigay sa'yo, parang nabawasan na, mga 460 pa. Or medyo may mga interest pa yung mga binawas-bawas pa. Sabi po nila, meron daw pong processing fee. Okay. So, processing fee. Ka-apply nyo lang ng trabaho, inalok kayo mangutang sa bangko ng kalahating milyon ng inyong agency. Tama? Tama? Opo. Okay. Isa sa inyo. So, ikaw, kalahating milyon. Ilang buwan ka pa nagtrabaho sa agency? Nung kasalukuyan pong inalok ako, sir, 3 months po. 3 months ka pa lang. Ikaw the time, 3 buwan din. 3 buwan lang. Pinag-report niya po kami sa office at sinabi niya po na i-promote niya po kami maging admin. O, i-promote kayo maging admin. Sa kondisyon na
Pwede po makapag-loan sa office po, pero po hindi niya sinabing bank Pwede loan. makapag-loan sa office. Opo. So, sinabi niya ba maglo-loan kayo ng 500,000, 500,000? Wala po. Pero sinabi niya makapag-loan kayo, ang sa inyo, parang nakapag-loan kayo na lumalabas 40,000. Opo. Yun ang binigay niya sa inyo. Opo. Pero, in advance niya ba yung 40,000? Hindi po. So, pumunta kayo sa bangko, kinuha ang inyong mga papel at lahat, pati yung trabaho ninyo, 3 months pa lang sa agency. Pinapunta kayo sa bangko para kunin na yung pera. Hindi po. Bali po, nung pumunta po kami sa bangko, para lang po muna pagbukas ng Magbukas. account. Nakapagbukas na kayo, ibig sabihin, inayos na nila. Opo. Yung araw na i-withdraw nyo na, alam mo na ba kung magkano halaga na i-withdraw mo? Wala pa po. Sila po ang may hawak ng ATM, sir. O sige, sila mahawak ng ATM. So, nung humarap ka sa teller, magkanong perang ibinigay sa'yo? Sa akin po, 300 mahigit na lang po, sir. Pero nabigyan ka na ng 40,000. Hindi pa po. So 300 something nabigay sa'yo. Kinuha mo yun sa bangko. Opo. Kasama po sila. Magkasabi kayo sa bangko? Opo. Kasama po sila. Kasama mismo yung may-ari sa Opo. harapan, sa gilid mo? Or Nasa likuran ko po, sir. Sa Bali, nasa teller po ko sa harapan. Sa likuran mo siya? Opo. Kanino yung utang na 500,000 sa may-ari sa iyo? Sa pangalan ko po, yung Sa pinalabas pangalan nila. mo, paano Opo. ka nakautang ng 500,000 kapapasok mo pa lang? So, nung binigay sa iyo ng teller sa bangko, magkano yung pera? 385 po yata, sir. 385,000, binilang mo. Opo. Alright. So, sa 500,000, 385,000 na ang nabawas Nalabas na doon. lang po. Opo. So, kinuha mo yung pera ng 385,000, sa likuran mo yung may-ari, binigay mo yung pera sa kanya. Opo. Nakita ng teller. Opo. Okay, ikaw ganun din nangyari. Sabay kayo? Hindi po. Nauna po ako sa kanya. Nauna. So, magkaibang araw. So, parehong modus, pareho. So, binigay naman ng bangko yung pera 385,000. 325 na lang po. 325, okay. So, ang pagkaalam ninyo, 40,000 ang niloan ninyo. Opo. Pagdating sa office, binigay ba yung 40,000? Opo. Tapos, binabawasan kayo ng 9,000 every month. Kasi Opo. parang, nang kailangan. Ngayon, hindi nyo alam na yung 385 o 320,000, sa inyo yon, utang nyo yun, sa pangalan ninyo. Wala pong ganun, sir. Hindi nyo alam yon. Hindi nyo alam na sa pangalan nyo pala, hindi sa may-ari. Hindi po. So, ngayon, bakit kayo nandito sa akin? Dahil hinahabol kayo ng collection agency? Opo. Ano sinasabi ng collection agency ng bangko? Wala daw po silang pakialam sa tinuturo naming pangalan kung sino po ang nagpeke ng dokumento namin at nagtatype po noong mga panahon na yon. Sabi ng agency? Sabi po nung naghahabol po sa aking pinanser. Agency yun? Opo. Collection agency? Opo. Tapos, ano sinabi ng, sandali muna, hindi na importante, tinanong mo ba sa amo mo, ma'am, napunta po sa inyo ang perang 300, binigyan nyo lang ako ng 40,000, kaya ako nagbabayad ng 9,000 deduction monthly. Anong sagot na may-ari? Nung sinabi mo, ma'am, ba't kami hinahabol ng collection agency? Tinakot na po nila ako, sir. Sino nagtakot sa'yo? Si Arevalo po, yung operation manager. Tinakot ka na bakit? Anong sinabi sa'yo? Kasi po, wala po akong kakayahang magpa-attorney. Kinakasuhan po nila ako na Sino nagkaso sa'yo? si Minerva Kulangan po. Bakit si Minerva Kulangan? Ang bangko dapat magkaso sa'yo para sa itsura mo na yan. Hindi ka naman po pwede makautang ng kalahating milyon. Ka-apply mo pa lang trabaho, 3 months pa lang. Tapos lumalabas, nilinlang ka, niloko ka at sinasabi na mangungutang kayo ng 40,000. Yung inutang pala ng kumpanya, 500,000. Hindi ba sinabi sa'yo ng bangko, oy, ito yung utang, ito yung hiniram mo na pera, approve na to. Di ka ba nagtaka parang pagpunta mo sa bangko, approve na? Wala pong ganun, sir. Basta pumunta ka na lang doon. Mag-withdraw lang, yun lang po. Okay. So para sa inyo, makakuha kayo ng 40,000. Opo. Okay, relax ka lang. Huwag ka nang umiyak. Nandito na kayo. Ikaw naman, sige, ano naman ang sa iyo? Ganun din? Pinumpronta niyo ba yung may-ari? Ma'am, bakit ganito? Hinahabol kami ng bangko. Binigay namin ng pera sa inyo. Opo, sir. Ano sinabi na may-ari? Sabi niya lang po, pumunta po ako ng office at sa kanila daw po, madali lang magbayad. Basta daw po mag-report ako. So nag-report ka? Hindi po, kasi kilala ko na po sila, sir eh. Okay, so nung natakot na kayo dahil hinahabol na kayo ng collection agency, Yes po. ilang buwan kayo nagtrabaho sa agency ninyo? Nung 3 months pagkatapos ng, paano kayo nagbabayad? Monthly na 9,000. Opo. So Sila mga po, nakailang buwan kayo nagtrabaho sa kumpanya? 9 months po. 9 months. So 3 months, 6 months, nalaman nyo na lang na akala ninyo 9,000 okay lang binabawas. Tama? Kasi umiram kayo. Paano nyo nalaman na hinahabol na kayo ng collection agency? Sasampahan kayo ng kasong staffa? Tumawag po ang bangko sa amin, sir. Sa inyo mismo? Opo. Sinabi po na
simula nag-loan ka dito, hindi ka nagbabayad. Ganun lang. Sige. Sa linya ng telepono si Attorney Batas Mauricio. Attorney Batas, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po. Anong nakikita niyo rito, Attorney? Ang magiging usapin po natin dito, Ginoong Bentulfo, yung pong panlilin lang nito pong mga may-ari ng kumpanya kasama yung nakipagsabwat ng opisyal at kasama po yung mga kasabwat, Ginoong Bentulfo. Tama po kayo. Hindi pwede kasing ma-release yung ganyang kwarta o di kayo maaprubahan yung ganong loan para po sa kahit kanino dahil wala naman po maipapakitang kakayahang umutang at kakayahang magbayad. Yung mga manggagawa na yan. Doon pa lamang po sa anggulong yun may problema na. So nagsabwatan at nagpanggap to yung may-ari na ang tunay at totoong mangungutang dito ay ang kumpanya nila o yung mga may-ari at nagpanggap sila na itong mga manggagawa ang tumanggap ng pera pero sila ang kumuha, yung may-ari ng kumpanya at dahil dyan maaari po silang mademanda ng large-scale swindling dahil malaki po yung halagang binabanggit. Daang libo po yan. So, large-scale swindling, large-scale estafa po ang magiging kaso nito pong mga may-ari ng bangko at may-ari ng kumpanya kasabwat yung mga opisyales ng bangko. Okay. Ganun po magiging katayuan nito, Ginoong Bentulfo. So, dito po, ano pong magagawa ng isang simpleng tao, walang boses, walang kalaban-laban, nalalagay sa alanganin? Tingin payo po dito, dapat po napakasimple. Tutungo po sila sa pulis. Magbibigay po ng salaysay upang maumpisahan ang prosesong legal laban doon sa may-ari ng kumpanya, laban doon sa kasabwat sa bangko. Para nang sa ganon, maliwanagan kagad ang timano na ang may kasalanan nito, hindi po mga manggagawa na hindi umano'y ginamit, nakatanggap ng pera pero hindi doon sa malaking halagang binabanggit na iniutang pala sa bangko ng kanilang mga amo, para nang sa ganon, magkaroon po ng record at maumpisa ang prosesong legal. Okay. Pero napakahirap po niyan, Ginoong Bentulfo, sapagkat pagpumanhin po ng mga matitino sa pulisya, pagka po ganitong maliliit lang ang lalapit sa kanila, hindi po nila bibigyan ng pansin. Mabuti na lang naririto sila. Sa pabitag mo ni Bentulfo. Ang akin pong panukala para po dito, samahan na lang po ng bitag. Mag-report, put it on the record sa pamamagitan ng blotter o di kaya pagbibigay na po ng salaysay upang ang pulisya kumilos mismo para maisampa ang kasong large-scale swindling, large-scale estafa. Laban po doon sa may-ari ng kumpanya at sa mga kasabwat nila sa bangko. Ginoong Bentulfo. Attorney, maraming salamat. Ilalapit namin to sa CIDG dito sa mga nangyari. At the same time, ilalapit din po namin dito. Meantime, si Attorney Sofia Marie Tamakay. Magandang umaga po, Police Major Tamakay. Ma'am. Hello sir, magandang umaga po sa ating lahat at sa inyong mga nakikinig sa inyong programa. Ano pong magagawa po ninyo sa SOSYA muna, kayo? Sa SOSYA po, bilang Administrative and Regulatory Agency, ang aming pong task po is to conduct administrative investigation upon filing of complaints po ng ating mga complainants. Ito po ay ating gagawin para malaman po ba natin na kung ito po bang personnel na nirereklamo nila or staff ng kanilang agency ay solely na siya lang po mismo or it's either kasabot po ang kanyang agency sa pagpapautang ng ganitong kalaking halaga sa kanila. If found out po na may meron pong mga lapses or violations na makikita during the investigation against the agency or against solely to the personnel, tayo po ay magkakaroon ng mga penalties. And mga penalties na po yun is nakasaad po sa ating implementing rules and regulations ng RA 11917. Ito po ay napapaloob dun sa Code of Conduct and Ethics if mapapatunayan po or Okay. if it is ang kanilang mga reklamo. Administrative po. Po ng SOSYA, yes, administrative. Para doon sa nagmamayarang agency. Ma'am, baka naman pwede natin tulungan na rin sa CIDG, ma'am. Dito sa parting to, ito'y ibang klaseng krimen po to, panlilin lang na po to. As a matter of fact, kami lalapit din sa congressman, congressman ng Banking and Finance, sa pagdating po dito sa mga ganitong klaseng fraudulent act or mga other, si Congressman Erwin siya, makikipagtulungan po sa atin to. Sa amin lang po, administrative, para sabihin niyo na po yung agency. Yung panlilin lang po noon. Exploitation, deceit, abused and their employees. Sila naman na kinabang ng pera eh. Kaya nga pumunta sa atin itong mga pobreng security guard dahil di lang makayanan. Sir, ng parallel investigation. Yes. And the penalties would be dependent on the participation if found out kung agency lang po ba or dun sa personnel itself, sir. Well, they were encouraged na akala nila ang utang nila ay 40,000 na mapupunta yung 400 something sa may-ari. Hindi naman sinabi sa kanila para sila ngayon hinahabol.
Yes, sir. Advisor na mag-file na kagad sila ng complaint. Okay. Open po ang sosyo sa amin. Sige. Para magkaroon na po tayo agad ng administrative Okay. inspection, investigation. Dito Sige ma'am, gagawin po namin yan, yung administrative. Pagdating naman sa criminal, sa CIDG na kami. At the same time, iikot po kami sa Congress na rin, dito sa Committee on Banking, pagdating sa mga fraudulent act at yung scam and anything, kay Congressman Erwin Cheng. Alam sure, makikipagtulong, ipapatawag po yan bago mangyayari, pati sa bangko, kakaroon din ng hearing doon na kung minsan ginagawa ng bangko, nakikipag-ayos na lang agad kapag nalaman na ganitong klaseng sitwasyon. So nakita niyo po ma'am, ito warrants and administrative investigation para matanggalan po ng lisensya siguro. Ay kami po tatayo po rito sa mga lumapit po sa amin. Tutulong po kami. Anytime po, sir. Pwede silang pumunta. Yeah, we will. Gagawin po namin yung ma'am. Maraming salamat. Usap tayo sa baba. Relax ka lang. Ilalaban ka namin, hindi ka namin iiwan. Huwag ka nang umiyak, okay? Okay na tayo? Salamat po. Hindi pa tayo tapos. Tututukan namin to, ha? Salamat po. Expect ho. Umanda kayo. Kayo kung sino man kayo, mga potok sa buho kayo. Ang nag-iisang pambansang sumbungan. Ilalaban po namin. Hindi po kami nag-iiwan. Tulong ang serbisyo, may tatak, bitag. Ako po si Ben. Mas kilala si Bitag, si Ben Tulfo. Pero po, eto po yung hashtag ipabitag mo.